Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay ng kanyang mga salita sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa mga taga-Korinto, Kabanata 12, talatang 8 hanggang 9. Ito ang sinasabi: 3 beses kong ibinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot: ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo, lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli o Diyos ay naririto ang iyong mga anak upang ikaw Diyos ay sambahin sa magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat o Diyos sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iniingatan mo sa aming pagtulog. Maraming salamat sa muli mong paggising sa amin at sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Sa umagang ito o Diyos, unang araw ng isang linggo, dalangin ko Panginoon na ingatan mo ang iyong mga anak sa kanilang mga trabaho, sa kanilang pagbabiyahe papunta sa kanilang trabaho, Panginoon. Sila po'y ingatan mo at ilayo sa anumang kapahamakan, sa mga masasama, Panginoon. Amin ding inilalapit sa inyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo silang pagalingin, abutin, Panginoon, upang manumbalik ang mga lakas na nawala dahil sa mga karamdaman. Pagpalain mo po ang mga kaibigan namin ito, financially, spiritually, at emotionally. Ikaw, Diyos, ang siyang maghari sa bawat isa upang ang kanilang lakas ay manumbalik, gumaling sa mga karamdaman, Panginoon. Amin ding inilalapit sa iyo, O Diyos, ang mga kaibigan namin na ngayon ay nagsisihanda upang pumasok sa kanilang mga trabaho. Sila po'y ingatan mo at ilayo sa anumang mga kapahamakan. At sa umagang ito, O Diyos, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na naroon sa ibang bansa naghahanap buhay. Ingatan mo sila, O Diyos, at ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Maging malayo man sila sa kanilang mga mahal sa buhay, tulungan mo sila, O Diyos, na ay hindi masadlak sa mga pagsubok, sa mga tukso, Panginoon, dahil malayo sila sa kanilang mga mahal sa buhay. Tulungan mo sila na malampasan nila ang mga pagsubok, Panginoon, mga tukso sa kanilang mga buhay, Panginoon. Panginoon, gayon din po ang mga kaibigan namin naghahanap ng trabaho. Patuloy mo silang ingatan, patuloy mo silang bigyan ng trabaho, Panginoon. Naway makasumpong sila sa tulong ng banal mong Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Panginoong Hesus, ang umagang ito, patuloy kong tinataas sa inyo ang lahat ng
nakikinig sa iyong mga salita at isinasabuhay, Panginoon. Pagpalain mo, ingatan mo, Panginoon, ang bawat isa, O Diyos. Maraming salamat po sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang ating pong pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay when being weak means being strong, no? When being weak means being strong. Kung saan man ako mahina, doon naman ako lumalakas. Diba? Do you think life could be bitter? Bitter, no? May mga bagay na wini-wish mo sa Diyos na sana ay maiba sa sitwasyon mo. Do you have a turn in the flesh? The Apostle Paul can relate. He has been faithful in spreading the gospel despite all the odds thrown against him. Lahat na yata ng klase ng paghihirap ay napagdaanan ni Apostol Pablo. He experienced hunger, imprisonment, shipwreck, severe beating, among others. Nowhere do we read that he complained, but at one point, he asked the Lord for something. Hiniling niya na tanggalin ng Diyos ang tinik sa kanyang laman. You would think na pagbibigyan siya ni God. After all, katakot-takot na challenges na ang pinagdaanan niya. But God said, no, and give full something better. The promise of His presence and His grace. My grace is sufficient for you. Ang sabi niya, hindi magkukulang. Sapat para sa pangangailangan mo. If we are being honest, mga kaibigan, sometimes it's hard to trust God when He tells us no. Mas madaling magtampo, magmaktol, magreklamo, o magalit imbis na magtiwala sa Panginoon. Ano ba naman yung tanggalin niya yung tinik sa buhay ko? Ang himuntok natin, mga kaibigan, no? Pero kung nangyari ito, hindi ba't na mamimiss naman natin ang opportunity na maranasan kung paano siya magsisilbing lakas sa gitna ng ating kahinaan? Wouldn't we be depriving ourselves of knowing how loving, faithful, and powerful God truly is? In living with our turn in the flesh, we will learn that being weak can be the greatest strength of all. Dahil hindi na sa atin manggagaling ang lakas magpatuloy, kundi mula sa ating Panginoong Hesukristo. Ganito ang kanyang sagot, mga kaibigan. Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako lalong mahina, saka naman ako nagiging malakas. Ako'y nag-aasalangal
Ngunit kayo ang nagtulak sa aking gumawa niyon. Kayo sana ang dapat pumuri sa akin. Dahil kahit na wala akong kabuluhan, hindi naman ako nahuli sa mga magagaling na apostol na iyan. Mga kaibigan, ito ngayon ang hamon para sa atin. Ang sulat na ito ang pinakanaglalaman ng mga personal na bagay tungkol sa buhay ni Apostol Pablo at kakaunti ang mga katuruan tungkol sa doktrina kumpara sa ibang mga sulat ni Apostol Pablo. Sinasabi dito ang tungkol sa pagkatao ni Pablo at ang kanyang mga nagawa at mga katangian bilang isang lingkod ng Diyos. Mga kaibigan, may ilang bagay ang ating matutuhan mula sa sulat na ito na ating maaaring ilapat sa ating mga sariling buhay sa kasalukuyan. Una ay ang pagiging katiwala ng mga kaloob ng Diyos, hindi lamang ng pera, kundi pati ng ating panahon. Hindi lamang nagbigay ng masagana ang mga taga-Macedonia, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon. At pagkatapos ay kina Pablo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pangalawang Korinto, Kabanata 8, talatang 5. Sa ganito ring paraan, mga kaibigan, kailangan din natin italaga ang ating sarili sa Diyos, pati na ang lahat-lahat sa atin. Lubos ang kapangyarihan ng Diyos. Nais niya ang ating puso na nagnanais na maglingkod at bigyan siya ng kasiyahan sa pag-ibig. Ang pagiging katiwala, mga kaibigan, at pagbibigay sa Panginoon ay hindi lamang sa salapi o sa kayamanan. Oo nga't nais ng Diyos ang 10 bahagi ng ating mga tinatanggap at ipinangako niya na pagpapalain niya tayo kung magbibigay tayo sa kanyang gawain. Ngunit mahigit pa rito, mga kaibigan, mahigit pa rito, nais ng Diyos ang 100%. Nais niya na ibigay natin ang lahat sa Kanya anuman ang mayroon tayo. Dapat nating gugulin ang ating buhay sa paglilingkod sa ating Amang nasa langit. Di ba? Hindi lamang tayo dapat magbigay sa gawain ng bahagi ng ating sweldo, sa ating mga kinikita, kundi dapat na ipagamit natin sa Kanya ang ating mga buhay, ang ating buhay. Dapat natin ipagkaloob ang ating sarili una sa Panginoon, pagkatapos ay sa iglesia at sa ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo. Manalangin tayo. My loving and faithful God, salamat sa pagsusustain sa akin sa mga panahong mahina ako. Turuan ninyo akong magtiwala sa inyo kahit ang mga sagot ninyo sa prayers ko ay no. Panginoong Hesus, tulungan mo kami na magampanan namin ang aming mga tungkulin bilang iyong mga anak, bilang iyong mga tagasunod, Panginoon. Pagpalain mo po ang mga tagasunod mo na kanilang mga buhay, lalong-lalo na po, Panginoon, ang nakikinig sa iyong mga salita at isinasabuhay. Maraming salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Hesukristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.
Bago ang lahat, pa-shout out. Shout out kay Jerome Rouse, si Ate Lobby pakinggan, Ate Lodi, Nanay Ruth, Ate Lolit, ang mga faculty ng Senior High School ng Philippine Christian University, ang mga faculty and staff ng Union High School sa Philippine Christian University, si Erica Ritacio, yan, shout out kay Erica, shout out kay Kaloy, shout out kay Noobitahan, shout out sa mga kaibigan ko dito sa Facebook, sa TikTok, at iba pa. Shout out kay Noobita, shout out kay Urak. Yan. So, mga kaibigan, hanggang sa muli, tayo po ay magkita-kita dito sa ating morning devotion. Maraming salamat.